Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Thank you, sir. And good day to you. Leilani turned off the communicator, took off her headset and yun. 10:00 na ng gabi. Ngayon lang natapos ang shift niya sa call center company na pinapasukan niya. She had been talking to their client, who were mostly from abroad, for almost 2 days in row without sleep. Nagkakaroon kasi ng biglang shift ang schedule niya. Dapat ay may day off siya pagkatapos ng isang linggong morning schedule niya. Ngunit dahil nagkasakit ang kanyang karelyebo, nagtuloy-tuloy siya from morning to night schedule. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabawi ng tulog. Para na ngang lumulutang ang pakiramdam niya dahil sa sobrang antok. I'm off, hayag niya sa kaibigan na si Alice at katabi din. Wish me some good night sleep. I wish you a good night sleep, Leilani. Nakangiting wika nito. Kawawa ka naman. Magpatawag ka na lamang kaya ng taxi para hindi mo na kailangang mag-abang. Mukhang anumang oras ay pipikit na ang mga mata nito. Baka kung mapano ka pa niyan eh. Salamat sa concern. Muli siyang naghikab. At dinampot ang backpack sa ilalim ng kanyang table. Pero kapag ka ganito, nakatatapos lang ng trabaho ko, kahit gaano pa ako kaantok, hindi pa rin ako makatulog. Kumbaga, naghahanap pa ng tiyempo ang mga mata ko. Sige, mauna na ako sa iyo. Nasa 21st floor ang opisina ng Global Lines, kaya nagawa pa niyang pansamantalang pumikit doon sa elevator. May mga mangilan-ngilan din siyang nakakasabay. Gaya niya, call center agent din. At tapos na rin ang shift para sa gabing iyon. Karamihan sa mga negosyong nakabase sa gusaling iyon ay call center. Kaya karamihan sa mga palaging kasabay niya ay mga agent din. Her cellphone rang. Sinagot niya yon. Lay, si May ito. It's Leilani. Pagtatama niya. She never really liked it when someone called her by her nickname. She never wanted to have a nickname. Bininyagan siya na Leilani ang pangalan, kaya hindi dapat pinapalitan ang sino man ang pangalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Napatawag ka? Saka, bakit ang ingay ng background mo? Nandito kami ngayon sa Mega Mall for the Oktoberfest closing party. Malapit lang ang office ninyo rito kaya tinawagan na kita. Join ka sa amin. Tutugtog ang Cosmic Cruncher. Ang fiancé nito na si Karib ang drummer ng naturang banda ng pinakasikat yatang alternative band sa bansa ngayon. Hanggang ngayon ay parang hindi pa rin siya makapaniwala. Ang pinakamahinhin sa mga kaibigan niya ay malapit ng ikasal sa isang rocker. Si Rachel nga ay lumabas ng kanyang kuweba para lang pumunta rito kaya sumama ka na rin. Udyok pa rin ito. Kahit sandali ka lang. Karib composed a song for me and he will play it for the first time in public. I know it will be a great so I want you all to hear it. It seemed that only last month May was still stalking Karib, or according to her friend's words, beasting, not stalking. Pero ngayon, hayon, at engaged na nga ang dalawa. Okay, I'll be there. San kayo nakapwesto? Total, hindi rin siya agad makatulog, kahit maaga pa siyang dumating sa inuupahang apartment. Papaguri na lamang niya muna nang husto ang kanyang isip at katawan
para siguradong tulog agad siya sa oras na lumapat ang kanyang likod sa malambot na kama. Dumilat na siya pagkatapos kausapin ng kaibigan at bumukas na rin ang elevator sa ground floor. Tila wala pa nga siya sa sarili habang naglalakad palabas ng gusali. One way ang kalsada sa tapat niyon kaya kinakailangan pa niyang tumawid sa kabilang kalsada upang makakuha ng masasakyan patungo sa Mega Mall. She gave out another big yawn as she crossed the street. Narinig lang niya ang biglang pagsagitsit na mga gulong at ang mga sumunod ay malakas na busina ng isang sasakyan. Huminto siya upang tignan kung sino ang kawawang nilalang na nadisgrasya. Ngunit ang nalingunan niya ay ang itim na BMW. The car's hood was just a few inches away from her. Its powerful light were glaring at in direction. Hoy! Kung magpapakamatay ka, huwag sa dinaraanan ko! Narinig niyang galit na sigaw ng isang lalaki. Ipapahamak mo pa ako! Pinatay nito ang ilaw ng sasakyan nito, saka lumapit ito sa kanya. She saw his face. Matangkad ito and was obviously handsome, but he looked ready to strangle her. Normally kapag mga ganong pagkakataon ay napatumba na niya ang mga taong sumisigaw sa kanya. Lalo pa at wala naman siyang kasalanan. But she was too tired and too sleepy to act violently and justifiably. Kaya nanatili lamang siyang nakatayo roon at naghihikab. Pero hindi mo naman kailangang sigawan ng babae. Nilingon niya ang nagsalita. Isang nakangiting lalaki naman ang lumapit sa tabi niya at kinausap ang galit na driver ng kotse. Pwede mo naman siyang kausapin nang hindi ka nagtataas ng boses eh. I don't care! Muntik na akong madisgrasya nang hindi ko naman kagustuhan. At yon ay dahil sa walang pag-iingat ng girlfriend mo. I'm sorry about this. Hamo, sa susunod mag-iingat na siya. Napansin niyang tinititigan siya ng lalaki. Nakakunot pa rin ang noo nito nang muli siyang maghikab. Maya-maya pa ay tinalikuran na sila nito. Get her out of my way! Inalalayan siya ng lalaking nakikipag-usap dito. Nang humarurot na palayo ang sasakyan, ay saka siya hinarap nito. Galit talagang isang yon. Mabutit hindi ka niya tinuluyan. Thanks for helping me. Tatalikuran na rin sana niya nang pigilan siya nito sa braso. Pumiksi siya. Oops, sorry. Hindi siya umimik. Sa halip ay pinagpatuloy niya ang pagtawid. And this time siniguro niya na wala nang sisigaw pa sa kanya sa gitna ng kalsada. Miss, sandali lang. Humabol ang lalaki. Ako nga pala si David. Ano pang kailangan mo? Nakapag-thank you na ako sa iyo ah. Kung kabayaran sa ginawa mong pagtulong sa akin ang hinihintay mo, pasensya ka na. Malayo pang araw ng sweldo ko eh. Bumalik ka na lang dito kapag kakatapusan ng buwan. By then, mababayaran na kita. Don't worry, hindi kita tatakbuhan. Marunong naman akong tumanaw ng utang na loob eh. Tumawa lang ito. He had a nice laugh. Hindi ko pinagbibili ang tulong ko. Gusto ko lang malaman kung saan ang punta mo. Agad na lumutang ang pagdududa sa kanyang isip. Bakit mo itinatanong? Oh, don't get me wrong. Hindi ako masamang tao. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Dahil parang wala ka sa sahuwisyo mo ngayon. Ngayong gabi. I'm not into drugs. I know. You are working as a call center agent for Global Line, right? And you have a terrible schedule. Lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Paano mo nalaman? Iniistok mo ba ako? Talagang makakatikim ito sa kanya kapag ka nagkataon. Subalit ngumiti lang ito. And that made his good-looking feature more innocent. Mukha ba akong stalker?
Anito, actually, I'm not auditing manager of Maharlika Shipping. Sa 25th floor kami at madalas kitang makasabay sa elevator. Hindi mo nga lang ako napapansin. David Garospe. Madalas niyang marinig ang pangalan nitong pinag-uusapan ng mga kasamahan niya sa cafeteria. Ang pinakagwapong audit manager sa 25th floor. So, ano nga kailangan mo sa akin? Ihahatid na lang kita sa inyo. Baka kasi tuluyan ka ng mapahama kapag hinayaan kitang mag-isa. I don't trust strangers. Nagpapakilala na nga ako sa iyo, hindi ba? You can even check my profile at Maharlika Shipping. Ako mismo ang magbibigay sa iyo. You are still a stranger. Rest assured that I'm harmless. Itinuro nito ang nakaparadang sasakyan sa kabilang panig ng gusali. Nag-aalala talaga ako sa iyo eh. Kaya kung maaari sana, hayaan mo na akong ihatid kita sa inyo. You can have me arrested if I ever touch a single strand of your hair. Talaga? I hate prison. But if it will make you trust me for a minute, it will be fine. Maybe it wasn't really that bad. After all, isa pa, mahirap na ring makakuha ngayon ng bumabiyaheng jeepney na pang Mega Mall ang ruta. Masyado na kasing gabi eh. Hindi pa ako uuwi sa amin. Aniya sa wakas. May pupuntahan pa ako sa Mega Mall. Umaliwalas ang gwapong mukha nito. That's great. Doon din ang punta ko ngayon. You have a date? I don't have a girlfriend. Nakangiti itong bahagya pa siyang nilingon. Yet, ikaw, sino ang pupuntahan mo doon? Boyfriend mo? Kaibigan ko. So, you don't have a boyfriend. And I don't intend to have one. Oh, magaan na kausap si David. Yun ang natuklasan niya habang patungo sila sa parking lot ng Mega Mall, kung saan ginaganap ang isa sa pinakamalaking street party taon-taon. Kung hindi nga lang masyadong pagod ang kanyang isip at katawan, ay makikipagkwentuhan siya rito. He didn't complain when she wasn't joining their conversation. In fact, ito pa nga ang nagpipil in kapag wala siyang anumang sinasabing opinyon. And it was a really nice. Pagdating nila sa parking lot, ay halos hindi na makapasok ang sasakyan nito. Mabuti na lamang at may nakita pa silang pwedeng singitan at pagpaparadahan ng sasakyan. Marami ng tao na mga oras na yon at lalong pinapasaya ang atmosphere ng mga paligid na mga bandang live na kumakanta sa stage at syempre, bumabahari ng inumin. Pwede mo na akong iwan dito. Malakas na wika niya. Kinakailangan pa nilang sumigaw para lang magkarinigan. Siguro naman, wala nang sasakyang sasag-asa sa akin dito. I'll be off the moment. I see you safely with your friend. So, where are they? Nagkibit-balikat na lamang siya. Habang naglalakad patungo sa direksyon na sinasabi ni May kaninang magkausap sila, napapansin niyang panay ang sulyap nito sa kanya. Nang unti-unting kumakapal ang mga tao sa mga nadadaanan nila, ay hinahawakan na siya nito sa kamay. Nagulat siya na mag-react sana kung hindi lang niya nakitang talagang inaalalayan lang siya nito para hindi siya masaktan sa pakikipagsiksikan sa mga tao. She couldn't help noticing how he gently squeezed her hand as if assuring her he will take care of her. She was touched by the way he treated her so. Right, hindi na siya binitiwan nito hanggang sa makarating sila sa mesang inuukupahan ng kanyang mga kaibigan. Ay, bati niya sa mga ito. Her friends became silent and almost all eyes went in one direction. Their claps hand. So, basag ni Jackie sa katahimikan. Who is he? Nahihiya pang pinaghiwalay niya ang mga kamay nila. This is David. Audit manager siya sa isang shipping line. And we are working in the same building. David, these are my friend.
and their fiancé. Isa-isang itinuro niya mga ito habang ipinapakilala. This is Jack, Rachel, and Jarrett. Mga single naman ang mga yan eh. Nice to meet all of you. Masayang bati ni David sa mga kaibigan niya. Actually, she's single too, singit ni Cherry. Katabi nito si Ethan. Pathetic but it's true. Bahagyang napakunot ang noon niya. Nang saglit na pagmasdan ang fiancé nito. Parang may kung anong umuukil sa isip niya. Subalit hindi lang niya maalala kung ano yon. Sumuko na rin siya sa pag-iisip ng maramdamang tila pumitik ang munting kirot sa kanyang sentido. Hindi na dapat muna niya. Pinapwersa ang kanyang utak. Si David naman ang binalingan niya. Hey, wait! Excited pang hinarap ni Rochelle, ang ibang kaibigan nila. We have this kind of weird tradition in our group that if one of us introduce a guy to the rest of us, that one will end up with him. Hindi ko yata alam yan Wika ng fiancé nitong si Lee. Sigurado kang ako ang unang lalaking ipinakilala mo sa barkada mo, Shell? I did end up with you. Oo nga naman. Binigyan ito ng isang bote ng beer si David. Ibig sabihin pare, ikaw na rin ang makakatuluyan ni Leilani. Lee, ano ba? Could be, sagot ni David. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. You wouldn't mind. Nawala na siya ng pagkakataong makapagsalita dahil nagsigawan na ang mga kaibigan niya. Nagpiesta na ang mga luka-luka. Pasensya ka na sa kanila anya rito. Mga siraulo talaga ang mga yan Nakakatuwa nga Naisip nilang bagay tayo. May kahulugan na ang mga titig nito sa kanya. And when she started feeling her heart beating faster, she grabbed one of the bottled beer and poured its content in a plastic cup. Saka inisang lagok niya yon. Impit na hiyaw ni May. Sinakarid na ang magbe-perform. Our first song was written and composed by our drummer Karib, wika ng vocalist na si Cosmic Rancher. He dedicated this song to his future partner in life, Marimea Celis or May, as he lovingly called her. Congratulations to both of you guys. Nagiyawan ng mga tao nang marinig ang lahat, ang intro. It was Karib's soulful voice, followed by the beat of his drum. And few seconds later, everyone was banging their head in the air. The band was once again leading the occasion to an explosive party. At habang nagkakasiyahan ang lahat, sila ni David ay tila nagkaroon ng sariling mundo kung saan sila lang ang magkakarinigan. May gagawin ka ba sa linggo, Leilani? Meron. I have to go to church in the morning. What about in the afternoon? Wala na siguro. Bakit? Makikisimba sana ako sa inyo. Natawa na lamang siya. Subalit ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib ay patuloy na nagpapasaya sa kanya. Sure, sagot niya. And then, maybe after the mass, we could dine out somewhere nice and comfy. Nice and comfy are good. Ibig sabihin pumapayag ka nang lumabas kasama ko. Nilingon niya ito. You are asking me out on a date? Actually, yeah. Tila nahihiya pang napakamot na lamang ito sa ulo. Well, it's fine if you don't want to. Okay, napangiti siya. Para kasi itong pinagsasakluban ng langit at lupa sa narinig. I mean, it's okay. I'll go out with you this Sunday. After the mass, of course. Tila ito batang nabigyan ng paborito nitong candy. Hindi na mapuknat ang ngiti sa mga labi nito. Siya man ay tila hindi na rin mapakali sa kakaibang kasiyahang idinudulot sa kanya ng mga ngiting iyon. She knew she had a promise to herself before, but some promises were meant to be broken, right? Besides, she liked David, and it was not every day
she could find someone who would fool her out of street trouble. At dito na po nagtatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po and God bless all.